Matapos matulog sa eroplano ng mahigit 4 na oras, sa wakas ay nakarating ang grupo ng mga tao sa Narita Airport sa Tokyo. Matapos dumaan sa customs procedures, pinangunahan ni Yang Cheng ang grupo ng mga babaeng kasamahan sa labasan ng airport. Dahil group tour iyon, natural na may tour guide at driver sila. Mula sa malayo ay natanong nila ang isang dalaga na may magandang figure, nakasuot ng pink na sweater at may bitbit na maliit na bag. May hawak siyang banner na may nakasulat na, Yulei International. Matapos umakyat si Yang Chen at ang iba pa para ipakilala ang kanilang mga sarili. Ang Japanese tour guide na nagngangalang Kawanako ay gumamit ng possible Mandarin para magsabi ng maraming malugod na salita sa lahat. Kasunod noon, inakay niya ang lahat sa sasakyan at tinungo ang hotel na kanilang tinutuluyan upang magpahinga. Matapos makasakay sa isang minibus, nagsimulang magsalita si Kawanako tungkol sa mahirap na ruta ng paglilibot, pati na rin ang pangkalahatang sitwasyon ng Tokyo. Sa katunayan, kahit na hindi niya ito pinag-usapan, ang internasyonal na sentrong pinansyal na ito na may isa sa pinakamataas na pamantayan sa pagkonsumo sa mundo. Ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa mundo, ay sapat na upang buksan ang mga mata ng grupo ng mga babaeng relasyon sa publiko. Mga tauhan. Ang walang katapusang daloy ng mga tao at sasakyan, pati na rin ang mga makapal na skyscraper, ay nagbigay ng vibe ng isang nakaistilong metropolis. Ang kabuuang haba ng paglilibot sa pagkakataong ito ay humigit kumulang 10 araw. Pupunta sila mula Tokyo hanggang Nagoya, Kyoto, at Osaka. Sa wakas, sasakay sila ng eroplano pabalik sa Zhonghai. Ang grupo ng mga kababaihan ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga lugar na paglalaroan. Ngunit agad nilang tinanong ang Kawanako tungkol sa mga lugar kung saan sila makakabili ng mga murang branded na bag at murang branded na mga pampaganda. Maging si Liu Minggayo, na tila mature at matatag, ay may pananabik sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang ligaw at agresibong tingin, na ginagawang medyo walang magawa si Yang Cheng. Tila ang pamimili ang pinakamalaking salik sa pagpapasya para sa mga babaeng ito na pumunta sa Japan. Lagi ba kayong mga babae na gustong bumili ng magandang bag tuwing may makikita kayo? Bakit hindi nyo mapigilan ang sarili nyo? Tanong ni Yang Cheng kay Liu Minggayo. Namula si Liu Minggayo, ngunit tumanggaw pa rin siya. Oo, naranasan kong mag-overdraw ng aking credit card noong nakaraan at halos hindi ko ito mabayaran. Nagtatakang tanong ni Yang Cheng, hindi ba 4 na season lang sa isang taon lumalabas ang mga bag na ito? Kahit na ang mga superstar at entrepreneur ay maaaring hindi makabili ng lahat ng mga ito, lalo na kayong mga binabayaran. Ito ay isang napakalalim na hukay. Bagaman hindi natin mabibili ang lahat ng ito, maaari nating subukan ang ating makakaya. Sagot ni Liu Minggayo. Inilibot ni Yang Cheng ang kanyang mga mata, ganap na kumbinsido. Kawanako, foreigner tayo. Madaya ba tayo kung bibili tayo ng branded? Paano kung peke? Tuwang-tuwang tanong ni Zhang Kai na may mga bituin sa kanyang mga mata. Napangiti si Kawanako at sinabing, huwag kang mag-alala, hanggat ito ay isang lehitimong kumpanya ng kalakalan, hindi ito magiging peke. Sa Japan, kung may makatuklas na may nagbebenta ng mga pekeng produkto, i-report agad ito at napakabigat ng parusa. Muling naghiyawan ang grupo ng mga babae at agad na naging intimate kay tour guide Kawanako na parang magkapatid. Nakarating sila sa 4-star hotel na kanilang nabook. Bagamat hindi ito masyadong maluho at hindi kalakihan ang lugar, ito ay malinis at maayos, na nagbibigay ng mainit na pakiramdam. Bilang nag-iisang lalaki sa koponan, napagtanto ni Yang Cheng sa sandaling ito na siya ay talagang kakaiba. Hindi siya gaanong nag-isip bago siya dumating, ngunit sa sandaling ito, lahat ay nakikibahagi sa isang silid ng dalawahan habang siya ay may sariling maliit na silid. Hindi niya maiwasang malungkot at kinukot siya ng mga kasamahang babae. Pagdating nila sa guest room sa 27th floor, kakapasok lang ni Yang Cheng sa kanyang kwarto at ibinaba ang kanyang simpleng bagahe. Akmang bubuksan na niya ang kanyang laptop at kontakan ang makidan. Maliban sa pagkumpirma sa lokasyon at sitwasyon ni Angsen, kailangan din niyang alamin kung mayroong anumang mga paggalaw mula sa Yamato Sect,
na naka-headquarter sa Japan. Sa pagkakataong ito, nakarating na siya sa kanilang pugad kaya kailangan niyang mag-ingat. Pero bago niya buksan ang kanyang laptop ay may narinig siyang kumakatok sa pinto. Naisip ni Yang Cheng sa kanyang sarili. Hindi kaya napigilan ni Liu Minggayo ang pagnanais na makipagtalik sa akin sa lalong madaling panahon. Pakiramdam niya ay posible iyon at lihim siyang nakaramdam ng pagmamalaki bago naglakad patungo pinto at binuksan ito. Oo nga, si Liu Minggayo ay nakatayo sa labas ng pinto, ngunit bilang karagdagan sa kanya, sina Zhang Kai, Zhao Hongyan, at ilang iba pang babaeng public relations ay umabot ng 5 o 6 na tao. Nang makita ang isang grupo ng mga babae na nakatingin sa kanya ng masinsinan, naramdaman ni Yang Cheng na walang magawa tulad ng isang lalaking antelope na tinatitigan ng isang grupo ng mga leon. Anong wala? Anong problema? Sinabi ni Liu Minggayo, gusto naming pumunta sa Akihabara para bumili ng camera o kung ano. Narinig ko na ang mga bagay doon ay mura at maganda. May ilan sa amin na hindi nagdala ng camera dito, kaya gusto naming bumili ngayon. Sa ganitong paraan, magiging maginhawa para sa atin na pumunta sa mga magagandang lugar bukas bilang souvenir. Ang Akihabara ay isang sikat na electronic business district sa Tokyo, kaya naiintindihan ito ni Yang Cheng. Gayunpaman, kararating lang ng grupong ito ng mga babae at nagplano na silang mag-shopping. Ito ay talagang isang eye-opener para kay Yang Cheng. Noong nakatulog siya sa kumpanya, hindi niya nakita ang mga ito na sobrang energetic. Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng tour guide? Don't tell me gusto mo akong sundan bilang interpreter. Malungkot na sabi ni Yang Cheng. Hindi ka maaaring magtiwala sa isang tour guide, sila ay kumukuha ng maraming komisyon. Agad na sabi ni Zhao Hongyan. Hindi napigilan ni Yang Cheng na matawa. Hindi ba kayo masyadong intimate sa kawan ako na yan ngayon lang? Nakalimutan mo na ba kung ano ang propesyon natin? Lahat tayo ay public relations. Ang pagbuo ng magandang relasyon sa isang tao at kung ano talaga ang nararamdaman mo sa taong iyon ay dalawang magkaibang bagay. Wala ka talagang magandang mata. Mukha namang kuripot ang kawan ako na iyon kaya siguradong marunong mag-ipon ng pera. Hindi tayo mahuhulog sa pakulo niya. Sabi ni Zhang Kai, na nakikipag-chat pa kay kawan ako. Medyo nahihilo si Yang Cheng. Hindi niya kinaya ang mga babaeng ito. Wala siyang choice. Hindi niya siguro masasabing pagod na siya sa pagiging lalaking maraming magagandang mukha, kaya interpreter at follower na lang niya ang mga ito. Matapos tumawag ng 2 lumang Toyota taxi sa hotel, 6 hanggang 7 sa kanila ang tumungo sa Akihabara. Sa katunayan, maaari sana silang sumakay sa Riles, ngunit wala sa kanila ang pamilyar sa Tokyo, kaya mas maginhawa ang pagtawag ng taxi. Pagdating nila sa Electronic Business District ng Akihabara, ang mga babae ay nasilaw sa nakasisilaw na hanay ng mga produktong elektroniko. Matapos makapasok sa mga tindahan, lahat ng uri ng napakagandang disenyo at makulay na mga camera, pati na rin ang pinakabagong mga mobile phone ang naging target nila. Ang ugali ng serbisyo ng mga Hapones ay sikat sa buong mundo. Hanggat dumaan o pumasok sila sa isang tindahan, yuyuko ang mga waiter at sasalubungin sila. At kahit na binili nila ito o hindi, nakangiti sila at nagpapasalamat sa iyong pagtangkilik kapag umalis sila sa tindahan. Sa ganitong saloobin sa serbisyo. Maliban sa pagiging sobrang magalang, naramdaman din nito ang maraming mga customer na kung hindi sila bibili ng kahit ano, hindi ba nila pababayaan ang 90-degree bow ng kabilang partido. Kaya naman, pagkatapos bumisita sa ilang tindahan, binili ng mga babae ang gusto nila. Tiningnan ni Yang Cheng ang ilang mga public relations na babae na naglalaro ng bagong binili na mga produktong elektroniko at walang magawang nagtanong, nasiyahan ka ba? Kung wala ng iba, balik tayo. Nagkatinginan ang mga babae at sabay-sabay na umiling. Hindi pa sapat ang lakad ko, tumingin-tingin pa tayo. Hindi pa oras ng hapunan, sabi ni Zhao Hongyan. Walang magawa si Yang Cheng. Ngunit hindi niya talaga kayang sumunod sa isang grupo ng mga tao. Kaya nakakita siya ng bakanteng upuan at umupo sa gilid ng aisle ng shopping mall at sinabi sa mga babae,
Mamili kayo, ako, wait for you here. Kapag tapos ka na, halika hanapin mo ako dito. Anyway, nandito na ang entrance ng shopping mall. Tungkol sa katamaran ni Yang Cheng, ang mga babae ay nakipaglaban upang tingnan siya ng masama. Nagmukha silang kaunti at hindi siya pinilit, kaya nagpunta sila sa kanilang mga paraan. Sa Japan, ang komunikasyon ay isang napaka-magical at kuripot na sitwasyon. Hindi magagamit ang mga mobile phone, at kung gusto nilang tumawag, kailangan nilang bumili ng Japanese phone card. Kaya, hinayaan sila ni Yang Cheng na maglakad ng magkasama, kung sakaling hindi nila mahanap ang isa't isa. Pagkaalis ng mga babae, humikab si Yang Cheng at naghanda upang umidlip, naghihintay na matapos silang mamili. Ngunit sa sandaling ito, mula sa gilid ng mga mata ni Yang Cheng, bigla niyang nasalayan ang isang magandang figure. Isa itong babaeng nakasuot ng simple at eleganteng water blue na damit. Ito ay isang cotton dress na walang anumang mga palamuti, sariwa at natural, na nagpapakita ng isang pares ng puti at payat na mga braso, at isang pares ng puti at malambot na mga binti. Nakasuot siya ng flat white cloth shoes, at kahit taglamig, nakasuot pa rin siya ng cool na summer outfit. Nakalaylay hanggang puwitan ang itim na buhok ng babae. Siya ay matangkad at payat, at ang kanyang tindig ay kasing ganda ng isang willow. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang babaeng ito ay may matikas na figure. Sa karamihan, ang kanyang mga damit ay medyo wala sa lugar. Ang kanyang likod ay maaaring ituring na maganda, ngunit walang espesyal sa kanya. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Cheng, ang mahabang buhok na iyon na natural na nakalaylay hanggang sa kanyang puwitan. Ang cool at eleganteng damit, ang kakaibang puting tela na sapatos, at ang bahagyang kalungkutan na bumabalot sa kanyang magandang figure. Sa isang iglap, halos tumigil sa paggana ang utak ni Yang Cheng. Parang nakuryente ang buong katawan niya, at nanlamig ang buong katawan niya sa lugar. Nakalimutan pa niyang huminga. Ang mga tainga ni Yang Cheng ay hindi na nakarinig ng anumang ingay mula sa labas ng mundo. Ang mga talukap ni Yang Cheng ay hindi man lang kumurap, at naririnig lang niya ang sarili niyang tibok ng puso. Parang kulog sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya yun. Siya yun. Paano kaya siya? Biglang tumayo si Yang Cheng, ganap na nakalimutan na siya ay nasa isang masikip na shopping mall. Ang bilis ng kanyang paggalaw ay napakabilis kaya naging malabo ang mga mata ng maraming customer, at nag-alinlangan sila kung mali ang kanilang nakita habang tulala silang nakatingin kay Yang Cheng. Sa isang iglap, lumipat si Yang Cheng mula sa kanyang orihinal na posisyon patungo sa isang sulok na mahigit 20 metro ang layo. Ang figurang iyon ay nawala sa sulok na ito. Gayunpaman, nang maglakad si Yang Cheng papunta sa sulok na ito, walang bakas ng kanya. Napalunok si Yang Cheng, at nanlaki ang kanyang mga mata. Lumingga-lingga siya sa paligid, ngunit hindi niya makita ang figure ng babae kanina. Ilusyon ba ito? Matagal na akong hindi ganito, bakit naulit ito? Napapikit si Yang Cheng sa sakit at mapait na bamantong hininga. Malungkot niyang natawa sa sarili, tama, paano pa ako narito sa mundo? Dahan-daang naglalakad pabalik sa kanyang orihinal na upuan, si Yang Cheng ay parang isang bowl ang impes, malambot at walang kapangyarihan. Tahimik siyang naghintay sa kanyang mga mata na walang espiritu. Tulad ng para sa mga customer na naramdaman na ang bilis ni Yang Cheng ay tila napakabilis, nang makita ang dismayadong hitsura ni Yang Cheng, hindi sila nang ahas na lumapit at kausapin siya. Karamihan sa kanila ay naghinala na mali ang kanilang nakita. Kung tutuusin, ang ganoong uri ng bilis ay tila hindi dapat magkaroon ng isang tao. Sa malaking shopping mall, ipinikit ni Yang Cheng ang kanyang mga mata at naupo mag-isa sa upuan. Hindi siya kumikibo, parang nabubulok na estatwa na nakatago sa dilim. Ang hindi natawid na lumot na natatakpan ng tundra at karst na mga anyong lupa ay nagpanday ng isang malaking mundo sa ilalim ng lupa na may kakaibang pagkakayari. Kaunti lang ang mga ilawan ng kerosene, na nag-iinit sa malawak na espasyo. Sa kisame at dingding ng kuweba, ang mga metal at ores ay sumasalamin sa mahinang kinang ng iba't ibang kulay. Mamasa-masa, malamig, tahimik,
at mapang api. Sa hindi natawid na espasyong ito sa ilalim ng lupa na tila isa pang mundo. Ang mga pinong-halijing bakal na kasing kapal ng braso ay nagdugtong sa lupa at sa kisame, na mahigpit na pumapalibot sa isang parisukat na kulungang bakal na daan-daang metro kwadrado. Sa nag-iisang pinto ng bakal na kulungan, isang mabigat at kinakalawang na malaking kandado ang mahigpit na ikinabit. Ito ay isang lugar na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang lugar na hindi nakakakita ng sikat ng araw sa buong taon, at hindi man lang makahinga sa sariwang hangin. Ang malamig na halumigmig sa ilalim ng lupa ay maaaring patuloy na masira at lumunin ang kaluluwa ng sinuman. Ngunit sa kulungang bakal, dose-dosenang manipis at maliliit na figure ang nakapulupot sa iba't ibang bahagi ng kulungang bakal. Ang ilan ay nakahiga, ang ilan ay nakayakap sa kanilang mga binti habang sila ay nakaupo, at ang ilan ay sumusuntok sa mga bakal na haligi ng kulungan. Ito ay isang grupo ng mga lalaki at babae na mukhang nasa 10 taong gulang. Ang payat at mahina nilang katawan ay pawang nakasuot ng manipis na kulay abong short-sleeved na sando at shorts. Kung walang pagkain, ang tanging bagay na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ay ang tubig sa ilalim ng lupa na paminsan-minsan ay tumutulo mula sa mga stalactites sa kisame ng kuweba. Matapos ang maraming araw ng gutom at lamig, karamihan sa mga bata ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang mas nakakatakot ay ang walang laman, tahimik, ngunit misteryosong kapaligiran ng mundo sa ilalim ng lupa. Kahit na ang isang may sapat na gulang ay makaramdam ng pressure at hindi mapalagay sa nakahiwalay na espasyong ito, at higit pa sa malamig na kulungang bakal. Ang kawalan ng pag-asa ay patuloy na lumalaki. 2 araw na ang nakalipas, may mga bata pa rin na hindi makayanan ang takot sa kanilang mga puso at umiyak. Ngunit ngayon, ang mga batang umiyak at humagulgol ay naubos na ang karamihan sa kanilang lakas. Sa 12-dosenang mga bata, karamihan sa mga nakahandusay sa lupa ay mga malamig na bangkay ng mga bata. Ngunit dahil ang temperatura sa ilalim ng lupa ay napakababa, ang pagkabulok ng mga bangkay ay napakabagal, at sila ay nasa isang matibay na estado. Dahil sa ilalim ng lupa na walang araw, buwan, o bituin, imposibleng malaman kung ilang araw na ang lumipas. Unti-unti, ang natitirang dosenang mga bata ay naging huling pagkakataon na mabuhay. Sa malaking kulungang bakal, walang nagsasalita. Ang paghinga ng lahat ay naging lubhang tahimik, dahil alam nila na kung gusto nilang mabuhay, hindi sila maaaring mag-aksaya ng anumang enerhiya. Sa oras na ito, ang isang bahagyang mas malaking bata, pagkatapos magtiis ng hindi maisip na gutom, sa wakas ay lumipat. Gamit ang pinaka-energy conserving posture, dahan-dahan siyang lumipat sa katawan ng bata na pinakamalapit sa kanya. Sa dilim, yumuko ang bata at ibinuka ang kanyang bibig. Dahan-dahan at mariing kinagat niya ang leeg ng bangkay ng bata na halos kasing laki niya. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa tahimik na kulungan ang kakaibang tunog ng pagpupunit ng ngipin at pagmuya sa hilaw na karne. Ito ay isang tunog na hindi kailanman maririnig ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Sa pandinig ng natitirang 2 o higit pang mga bata, ito ay tila karaniwan at hindi nakakagulat. Habang naghahanap ng pagkain ang unang bata, nagsimulang maghanap ng mga bangkay ang 3 pang bata at nguyain ang mga ito. Ang mga ngipin ng mga bata ay mas matalas kaysa sa kanyang naisip. Nang nilamon nila ang malamig at hilaw na karne, hindi sila gumawa ng tunog. Ang tanging maririnig lang ay ang mabibigat nilang paghinga. Pagkatapos kumain ng ilang subo ng karne, ang bata ay unti-unting nanambalik ang kanyang lakas, at ang tunog ng kanyang pagnguya ay lumakas. Sa isang sulok ng selda, hindi napigilan ng isa pang batang lalaki na igalaw ang mga paa at gumapang sa 2 bangkay na pinakamalapit sa kanya. 2 bangkay, isang babae at isang lalaki, ang nakahandusay sa lupa. Mahigit 1 araw na silang hindi gumagalaw. Payat na payat ang katawan ng dalaga, ngunit sa panahong ganito, walang pinagkaiba ang lalaki at babae. May pagkain lang. Hindi gaanong pinili ng bata. Napalunok na lang siya ng mapait na laway, ibinuka ang bibig, at nagkunwaring kagat-kagat ang bangkay ng dalaga. Bigla, naramdaman ng bata na may mali.
Gayunpaman, sa sandaling naramdaman niyang may mali, huli na ang lahat. Biglang tumalikod ang bangkay ng batang babae, na orihinal na inakala na patay na at galit na hinampas ang templo ng batang lalaki gamit ang kanyang payat na palad. Medyo mahaba ang mga kuko ng dalaga sa kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan upang kumamo, at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa ulo ng bata. Ang orihinal na kainan ay naging biktima ng kamatayan sa isang kisap mata. Tumalikod ang dalaga at sinunggaban ang bangkay ng batang lalaki na kamamatay lang. Tulad ng isang baliw, gutom na leon, sinimulan niyang pilasin ang laman ng batang lalaki. Ang isang bangkay na kamamatay lang ay may temperatura pa rin ng katawan, at mainit din ang dugo nito. Ang ganitong pagkain ay malinaw na maaaring magbigay sa mandaragit ng isang mas malaking pagkakataon na mabuhay. Wala pang 10 segundo matapos magsimulang kumain ang dalaga sa kanyang unang pagkain sa loob ng maraming araw, dahan-dahan ding umupo ang bangkay ng lalaki na pinakamalapit sa babae. Tahimik na nilapitan ng bata ang bangkay na katatapos lang ng saksak ng dalaga. Walang anumang komunikasyon sa dalaga, ibinuka niya ang kanyang bibig at kumagad sa lugar na hindi pa nakakagat ng dalaga. Hindi rin siya tumingin kung nasaan ito. Mukhang hindi naman nagulat ang dalaga. Obviously, alam niya na pinikrin ng bata ang pagkamatay nito. Hinihintay niyang dumating sa kanya ang mainit na biktima, kaya't kinagat niya ito ng mabangis at ininom ang mainit na dugo. Pagkatapos ng lahat, ito ay hilaw na karne na napakahirap nguyain. Nalunok man ang karamihan, halos 1 oras pa rin kumain ang lalaki at babae bago sila tumigil na puno ng dugo ang mukha. Ang bangkay na kanina lang mainit ay nagbubuga na ng mabahong alon. Gayunpaman, dahil may mga bangkay saan man sa kulungang bakal na nakagat, matagal nang napuno ng amoy ang hangin. Bumalik silang dalawa sa sulok ng kulungan. Sa dilim, malabo lamang nilang nakikita ang malabong mukha ng isa't isa. Pareho silang magulo ang buhok, ngunit ang kanilang mga mata ay nagbabadya ng mabangis na mga hayop, na handang sumunggab. Alam ng dalawang bata na ang isa ay pinakamagaling sa ganitong uri ng pagsasanay sa kaligtasan. Hanggat ang kabilang partido ay nabigyan ng kaunting pagbubukas, ang susunod na biktima ng kabilang partido ay ang kanilang mga sarili. Sa isang sitwasyon kung saan hindi na kailangang makipaglaban sa gayong kalaban, halatang hindi matalino. Sa makatuwid, ang pagiging magbantay ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Habang nakaupo sila, hindi mawala ang kanilang mga tingin sa mukha ng isa't isa. Pagkaraan ng hindi malamang tagal. Nang sumikat ang isang sinag ng liwanag sa pintuan ng bakal na kulungan at nagliwanag sa kanilang dalawa, dahan-daang ibinaling ng dalawa ang kanilang mga ulo patungo sa nakasisilaw na liwanag. Isang mapatla at walang malasakit na boses ang nagtala ng mga resulta ng pagsasanay sa Russian. 57 test subjects. 2 nakaligtas. Number 13, Number 17. Sa siksik na primitive rainforest, isang makulay na makamandag na ahas ang nakapulupot sa isang matayog na puno ng sequoia. Sa gilid ng puno ng sequoia, may isang kabataang nakasuot ng masikip na camouflage short-sleeved shirt at canvas camouflage pants. Ang kanyang maputik na mukha ay nagpamukha sa kanya na bata, at siya ay mukhang mga 13 o 14 na taong gulang. Siya ay may malakas at malusog na katawan, at nakaupo siya sa isang tumpok ng malalambot na nalaglag na mga dahon habang nakatalikod sa puno ng sequoia. Sa kanyang kamay ay isang malamig na maikling militar na kutsilyo na may uka ng dugo. Ang kutsilyo ng militar ay nabahiran ng dugo na hindi pa natutuyo. Ang tunog ng mga cicadas ay umalangaw-ngaw sa rainforest. Tila tulog ang binata, nakapikit ang mga mata at nakatagilid ang ulo. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang isang figure na nakasuot ng parehong camouflage short-sleeved shirt mula sa isang tumpok ng dahon ng saging. May hawak siyang maikling kutsilyo sa kamay at nilapitan ang binata. Nang isang talampakan na ang layo niya sa kabataan, biglang itinutok ng binata ang patalim ng militar sa kanyang kamay sa papalapit na figure. Namulat na ang mga mata ng binata.
Ito ay isang pares ng malamig at manhid na mga mata, ngunit tila may umaalon na lava na nakatago sa kawalan. Ikaw. Mahinang wika ng binata sa Ingles, ngunit nakilala niya ang figure sa kanyang harapan. Ang naunang naglakad sa kanya ay isang batang babae na 13 o 14 na taong gulang din. Ang buhok ng dalaga ay maikli hanggang tenga, at ang kanyang balat ay puti ng nyebe. Dahil sa matagal na siyang nabilad sa araw, halatang hindi ordinaryo ang kanyang mukha. Kung bibigyan ng oras, tiyak na magiging isang kagandahan siya na maaaring baligtarin ang lahat ng may buhay. Gayunpaman, ang malamig na ekspresyon na iyon na parang taglamig sa ika-12 buwan. At ang parehong manhid at tiyaga sa kanyang mga mata na katulad ng sa kabataan, ay naging mahirap para sa mga tao na mapalapit sa kanya. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Hindi nagpatalo ang dalaga at diretsyong sinabi. Bakit? Tanong ng binata. Ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Gusto kong mabuhay, at ang tagumpay ng pakikipagtulungan sa iyo ay ang pinakamataas. Maigsi na sabi ng dalaga. Ngumisi ang kabataan, dapat mong malaman na ang mga kalaban ay hindi lamang mga makamandag na ahas at mabangis na hayop, kundi pati na rin mga tao sa rainforest. Takot ka ba sa akin? Napangisi ang dalaga. Don't try to provoke me childishly. Show me what you have. Napangisi ang binata. Biglang nagpakita ang dalaga ng isang kaakit-akit na ngiti na hindi katumbas ng kanyang edad. Isang pares ng matubig na mata ang naglabas ng isang malakas na alindog ng babae. Mayroon ng 2 hanggal na lalaki na akala nila ay kakainin nila ako, ngunit sa halip ay pinatay ko sila. Mas malakas ka kaysa sa kanila, ngunit may isang bagay na ikaw ay pareho sa kanila. Huminto ang dalaga, at sa hindi maihahambing na mapang-akit at namamaos na boses, sinabi niya, lalaki ka rin. Pareho ka rin nila. Gusto mo ng babae, gusto mong ilabas. Medyo kakaiba ang tingin ng mga mata ng binata. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, hindi lang ikaw ang babae dito. Tama iyan. Bakas sa bibig ng dalaga ang pagmamalaki, pero alam mo na ako ang pinakamaganda sa kanila. Nang matapos magsalita ang dalaga ay sinimulan niyang matikas na haburin ang masikip na maikling manggas. Unti-unti, mula sa kanyang balingkinitan at masikip na baywang, napakita ang kanyang maputi at nakakaakit na balat. Ang batang babae ay malinaw na nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. Bawat galaw ay lubhang mapang-akit. Mahirap para sa sino man na isipin na ito ay ginawa ng isang 13 o 14 na taong gulang na batang babae. Nang ganap na iniharap sa harap ng binata ang wala pang gulang na katawan ng dalaga, hindi na kalmado ang mga mata ng binata, at nagliyab na ang apoy. Gusto kong mabuhay, at kailangan mo ring mabuhay. Bilang mas mahina, gagamitin ko ang katawan ko kapalit ng tulong mo. Hindi na nagpakita ng kahit anong sandata ng babae ang dalaga. Tumayo siya sa harap ng kabataan, ganap na hiyubot-hubad, at same time na nagtanong, 13, do you dare to take me? Paano kita papaniwalaan? Halatang may pinipigilan ang kabataan. Naiintindihan na niya ang relasyon ng lalaki at babae. Pagkatapos ng mahabang panahon na sugpuin ang kabaliwan, talagang kailangan niya ng channel para maglabasan, para pigilan ang sarili na bumagsak dahil sa malaking kargada sa utak niya. Gayunpaman, malinaw din sa kanya na ang may-ari ng katawan sa harap niya ay isang magandang makamandag na alakdan. Kinagat ng dalaga ang manipis na labi. Ang kanyang mga mata ay sobrang determinado at malamig, at sinabi niya sa isang malinaw na boses, wala akong anumang ebidensya, ngunit masasabi ko sa iyo ito ang aking unang pagkakataon. Hindi na nagtanong pa ang kabataan. Tulad ng isang leopardo, sinunggaban niya ang batang babae, na ibinigay na ang lahat ng lakas, at inihagis ito sa lupa. Matapos ang isang marahas na bagyo, bumalik sa kapayapaan ang tumpok ng mga patay na dahon. Anong pangalan mo? Numero 17. Ang iyong orihinal na pangalan. Hindi ko alam. Bakit gusto mong mamuhay ng matigas ang ulo? Ang kamatayan ay talagang pagpapalaya din. Gusto ko nang umuwi, gusto kong makita ang mga magulang ko. Bakit? Gusto kong tanungin sila, ang pangalan ko.
318. Napakarami niyang pangarap na matagal na niyang hindi napanaginipan. Nang magising si Yang Cheng sa umaga, gusto niyang matulog ng mas matagal. Gayunpaman, siya ay nasa isang paglalakbay pagkatapos ng lahat, at kailangan niyang dalhin ang kanyang mga kasamahang babae sa lugar ng turista sa umaga. Kaya naman, dahan-dahan lang siyang naghilamos at bumaba para mag-almusal. Nakaupo sa tabi ni Liu Minggayo at ang iba pa ng walang ganang kumain si Yang Cheng habang pinapanood niya ang mga babaeng kumakain ng Japanese grilled eels sa madaling araw. Pagkatapos uminom ng 2 mangkok ng miso soup, hindi na kumain ng marami si Yang Cheng. Ano bang problema mo? Ikaw ang kadalasang pinakamalakas kumain, bakit ngayon ka lang umiinom ng sopas? Hindi maiwasang magtanong ni Zhao Hongyan. Natural na hindi sasabihin ni Yang Cheng sa kanila ang totoo. Hinaplos niya ang tiyan na hindi naman nagugutom, ang pagpunta sa mall kasama nyo kahapon ay isang malaking dagok sa akin, wala akong ganang kumain. Ano ang kinalaman nito sa pagpunta sa mall? Huwag mong subukang humanap ng dahilan para maiwasan ito, kailangan pa nating pumunta ngayong gabi, sabi ni Zhang Kai habang naglalagay ng mga sausage sa kanyang bibig. Inilibot ni Yang Cheng ang kanyang mga mata. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya sana sila ginaiseng. Ang pangunahing itineraryo sa umaga ay ang Sensoji sa Tokyo. Ang templong ito ang pinakamatandang templo sa Japan, na may kasaysayan na halos 700 taon. Taon-taon, maraming turista at residente ang pumupunta doon para manalangin para sa mga pagpapala. Ang mga templo ng Japan ay hindi kinakailangang sumamba sa isang partikular na Diyos, maaari itong maging isang bagay o isang halaman. Anumang bagay na inaakala nilang espiritual, maaari silang magtayo ng templo para dito. Sa makatuwid, ang mga templo sa Japan ay kadalasang kakaiba. Gayunpaman, hindi interesado si Yang Cheng sa mga ito. Ang mas ikinatuwa niya ay ang balita tungkol kay Angsen na hiniling niya kay Makidan na imbestigahan kagabi. Nagpadala ng report si Makidan sa pamamagitan ng internet, tungkol ito sa sitwasyon ni Angsen. Natagpuan ito ni Yang Cheng na nakakatawa pagkatapos tingnan ito ng mabilis. Hindi nakakagulat na dinala ni An Zaihuan si Angsen sa Japan, ito ay gawa ng pamilya Liu. Mula sa pagsisiyasat ni Makidan, nalaman niyang tila walang pasensya ang pamilya Liu na hintayin ang pag-uwi ni Angsen. Sa udyok ni Liu Kangbay, direktang pinili ni Liu yon na magdaos ng isang engranding kasal sa Otaro, Hokkaido, Japan. Sa oras na iyon, ang mga kilalang tao mula sa buong mundo ay pupunta sa Hokkaido upang dumalo sa kasal sa pagitan ng pamilyang Liu at ng pamilyang An. Hindi alintana kung payag o hindi si Angsen, nahuli siya ni An Zaihuan at pinilit na pakasalan si Liu yon. Tiningnan ni Yang Cheng ang oras. May 1 linggo pa. Tila hindi niya magagawang makipaglaro sa grupo ng mga babaeng kasamahan hanggang sa huli. Bagamat hindi siya mabait na huminto sa kalagitnaan, kung talagang naging nobya niya si Angsen, hindi ba niya talaga hahayaan na ipagmalaki si Liu yon sa kanyang sarili? Naisip niya na si Angsen ay panghihinaan din ng loob sa buhay. With her crazy personality, mahirap sabihin kung magpapakamatay siya. Nagpadala si Yang Cheng ng email pabalik at hiniling kay Makidan na magpadala ng isang tao na magbabantay kay Angsen. Kung paano haharapin ang masalimuot na kasal ng pamilya Liu, hindi nagmamadali si Yang Cheng. Kung mas mataas ang kanilang kinatatayuan, mas mahirap silang mahulog. Hayaan silang maging masaya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos mag-almusal, pinangunahan ni Kawanako, ang tour guide na pinag-usapan ng babaeng public relations staff to the point na hindi man lang siya maituturing na tao, nanguna sa grupo ng mga babae at nakangiting umalis. Sa paglalakad papunta sa Thunder Gate ng Sensoji, mayroong lahat ng uri ng tradisyonal na Japanese handicrafts shop at snack bar sa magkabilang panig, na umaakit ng malaking bilang ng mga turista. Ang grupo ng mga kababaihan ay tumingin dito at doon, at sa lalong madaling panahon, nagsimula silang maglaro sa kanilang sarili. Saglit na nagpaliwanag si Kawanako at hinayaang malayang maglakad ang lahat. Kapag oras na, magkukumpulan sila sa tabi ng sasakyan.
Hindi inaasahan ni Yang Cheng na kailangan niyang mamili ng mga babae ng madaling araw. Paano niya ito natitiis? Matapos bumisita sa ilang tindahan, nagpanggap siyang gutom at bumili ng isang bangkos ng takoyaki. Pagkatapos, tumakbo siya sa isang liblib na hagdanan at nagsimulang kumain mag-isa. Inilibot ni Liu Minggayo at ng iba pang kababaihan ang kanilang mga mata kay Yang Cheng. Hindi sila nasiyahan, ngunit wala silang magawa sa makapal na balat na ito. Habulin ng ibang lalaki ang mga magagandang babae na tulad nila, pero ang lalaking ito ay tatakbo sa malayo kapag sinabihang sumabay sa kanila sa paglalakad, na para bang pinakain ng lason. Masayang sumando si Yang Cheng sa isang stone platform, kumakain ng mga tradisyonal na merienda na hindi ganoon kasarap habang nakatingin sa iba't ibang turista sa tabi ng kalsada. Maraming mga lokal sa Tokyo ang dumating upang manalangin para sa mga pagpapala. Pagkatapos ng lahat, ito ay bagong taon ng Tsino. Maraming Hapones ang nagsuot ng mga kimono at kahoy na bakya, taos-pusong pumupunta sa templo para humingi ng fortune stick. Pagkatapos humingi ng fortune stick, mayroong isang tulang inchik na nakasulat sa dingding ng Sensoji. Ang iba't ibang mga tula ay may iba't ibang kahulugan. Matapos basahin ng mga Hapones ang salin sa Hapon, malalaman nila kung sila ay magkakaroon ng swerte sa darating na taon. Kung masama ang kanilang kapalaran, iiwan nila ang stick ng kapalaran sa templo at magdarazzle na umalis ang malas. Ang mga babaeng kawani ng public relations na abala sa pamimili ay hindi alam o nagmamalasakit sa mga bagay na ito. Bagamat madalas pumunta si Yang Cheng sa Japan noong mga unang taon at marami siyang alam, tinatamad siyang magsabi ng kahit ano. Kung tutuusin, magiging kakaiba, at hindi madaling ipaliwanag kung may magtatanong. Pagkatapos kumain ng isang tumpok ng baniling pagkain, itatapon na sana ni Yang Cheng ang paper bag sa basurahan sa tabi niya, ngunit sa sandaling ito, sa mataong lugar sa harapan niya, isang figure ang dumaan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang grupo iyon ng mga tao na papaalis na sa templo pagkatapos manalangin para sa mga pagpapala. Sa masikip na tao, ang gayong figure ay talagang hindi madaling mapansin. Gayunpaman, para kay Yang Cheng, kahit na lumitaw ang figure na ito sa dulo ng iceberg, maaari itong agad na pukawin ang isang malakas na reaksyon. Iyon pa rin ang asol na off-shoulder na damit na nakita niya kagabi, at ang mahabang itim na buhok na nakalawit hanggang balakang. Ang kakaiba sa kahapon ay ang mahabang buhok ay casual na nakatali sa isang pink na laso, na nagpapakita ng kaunting Japanese style. Ngunit sa malamig na taglamig, tulad ng isang cool na damit na ginawa sa mga tao pakiramdam malamig, paano ito ay ibang tao. Walang pakialam si Yang Cheng sa pagtatapon ng basura sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang sumugod sa mga tao sa ibaba. Dahil sa sobrang daming tao, sumiksik siya at nadapa. Nang tumakbo si Yang Cheng sa lugar kung nasaan ang figure, muli siyang nawalan ng kontak sa figure. Tumingin si Yang Cheng sa paligid. Napakaraming tao, ngunit hindi na niya makita ang figure. Buong lakas na itinapon ang basura sa kanyang mga kamay sa lupa, hindi mapakali si Yang Cheng sa mapanghamak na tingin ng mga tao sa paligid niya. Lumabas siya ng templo na may malungkot na mukha. Kung unang beses ko palang ito nakita, baka ilusyon lang, pero bakit sa pangalawang pagkakataon nakita ko pa? Biglang naramdaman ni Yang Cheng na parang pinaglalaroan siya ng Diyos ng napakalaking biro, ngunit ang biro na ito ay hindi nakakatuwa. Parang nabaligtad ang puso niya sa banga ng halo-halong damdamin. Lahat ng uri ng asim at pait ay nagdulot kay Yang Cheng na sumigaw sa langit, ngunit pinigilan niya ito. Nang si Yang Cheng ay naglakad pabalik sa turbos. Gusto ni Kawan ako na batiin si Yang Cheng, ngunit agad niyang itinikom ang kanyang bibig nang makita niya ang nakakatakot na mukha ni Yang Cheng. Pag-upo niya pabalik sa bus, hindi pa bumabalik ang grupo ng mga babae. Ipinikit ni Yang Cheng ang kanyang mga mata, at ang figurang nakita niya ngayon ay lumitaw sa kanyang isipan. Kumalabog ang kanyang puso, na sinundan ng kirot. 17, 17, maaari nga bang ikaw, talaga bang nandito ka pa sa mundong ito? Kung ikaw,
bakit ka naglilihim sa akin? Kung nagtatago ka sa akin, bakit 2 beses kang nagpakita sa harapan ko? Nang bumalik sa bus ang grupo ng mga kababaihan makalipas ang halos kalahating oras, bumalik na si Yang Cheng sa kanyang normal na estado. Nakasandal siya sa upuan at nakatulog. Dahil sa ganoong sitwasyon, nataranta ang tour guide na si Kawanako, na bumalik sa bus. Ang itineraryo ng hapon ay napagpasyahan sa huling minuto. Dahil ang grupo ng mga kababaihan ay hindi interesado sa mga modernong skyscraper, sila ay interesado lamang sa pamimili at pagpapaganda, kaya nakansela ang planong bisitahin ang Tokyo Tower sa gabi. Sa halip, tumuloy sila sa Kanagawa Prefecture, na 1.5 oras ang layo mula sa Tokyo, patungo sa sikat na Tanggahara Onsen. Onsen Hotels, tatami mat, nang pag-usapan nila ang mga ito, hindi napigilan ng mga babae ang pakikipag-chat sa bus. Pagkatapos makipag-chat sa kanila ng ilang sandali, napansin ni Liu Minggayo na mukhang hindi maganda ang mood ni Yang Cheng. Nag-aalalang tanong niya, bakit parang walang sigla ka? May sakit ka ba? Napangiti si Yang Cheng ng maluwag. Ayos lang ako, kaya lang hindi ako makapasok sa usapan nyo kaya medyo nanlumo ako. Siyempre, nakangiting sabi ni Liu Minggayo, hindi ka babae, hindi mo maiintindihan ang iniisip namin. Oo. Hindi ko talaga maintindihan, bulong ni Yang Cheng. Pagkatapos kumain ng tanghalian sa isang sikat na barbecue restaurant sa Tokyo, dumating sila sa Tanggahara Onsen sa Kanagawa Prefecture pagkatapos ng 2 oras na pagmamaneho. Pagpasok nila sa medyo lumang onsen hotel na may kahoy na istruktura, napapaligiran sila ng matatandang waiter. Gayunpaman, lahat sila ay naka-makeup, at mukhang mga batang waiter, na nakangiting tinatanggap si Yang Cheng at ang kanyang grupo. Si Zhang Kai, na may mas aktibong personalidad, ay nagpout at nagreklamo, ang mga Hapones ay napakasama, hinahayaan ang napakaraming matatandang maging waiter. Patay na ba ang lahat ng mga kabataan? Ano ang dapat kong gawin? Hinayaan kong pagsilbihan ako ng mga matatandang ito, nahihiya ako sa kamatayan. Hindi naman lahat ng kabataan ay namatay, ang Japan lang ay may malubhang tumatanda na populasyon, at ang mga kabataan ay walang lakas na maging waiter. Masasanay ka na kapag naranasan mo pa, halos pareho lang. Sa kanlurang mauunlad na bansa, paliwanag ni Yang Cheng. Tumanggo si Zhang Kai, hindi talaga naiintindihan, pero awkward pa rin. Dahil mas bagay na magbabad sa onsen sa gabi, at pagod sila sa mahabang paglalakbay, sinundan nila ang mga waiter sa kanilang mga nakareserbang silid. Pagdating nila sa guest room department, isang vending machine na nakalagay sa entrance ng corridor ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ay dahil ang packaging ng makinang ito ay halatang pinalamutian ng mga pang-adultong kulay. Ito ay isang malakas na lalaki at isang hubad na babae. Hoy, ano ito? Hinailan ni Zhang Kai ang manggas ni Yang Cheng, namumula habang nagtatanong. Nais ding malaman ng ibang mga babaeng empleyado, ngunit nahihiya silang magtanong, kaya sabik silang tumingin kay Yang Cheng. Bagamat makapal ang balat ni Yang Cheng, talagang nahiya siya nang makatagpo siya ng ganitong bagay. Kaya ipinaliwanag niya, naglagay ka ng 1,000 yen note, which is 1,000 yen note, at bibigyan ka nito ng card, maaaring gamitin ang numero ng card para sa programa sa TV sa iyong silid. Pagkatapos mong ipasok ito, mapapanood mo ang channel na iyon. Ano ang channel na iyon? Hindi na kailangang sabihin, naiintindihan din ng mga babaeng empleyado. Napakaunlad ng industriya ng Japan sa lugar na iyon, kaya natural na karaniwan ang mga istasyon ng TV na nasa hustong gulang. 1,000 yen upang panoorin sa loob ng 24 na oras, ang ganitong uri ng pagkonsumo ay hindi mahal. So yung ganun, iniisip ko kung ano yon. Ayoko na manood, tara na. Agad na tumakbo si Zhang Kai, namumula na parang kamatis. Seryoso rin ang mukha ng ibang babae pero umarte sila na parang walang nangyari. Hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang ilong, at nagkataong nakita si Liu Minggayo, na nasa tabi niya,
na nahihiyang tumingin sa kanya. Biglang may sumulpot na bola ng apoy mula sa ibaba. Hahanapin kita mamayang gabi, bulong ni Yang Cheng sa tenga ni Liu Minggayo. Nang makitang walang pumapansin, pinandilatan ni Liu Minggayo si Yang Cheng, natutulog ako sa iisang kwarto kasama si Hong Yan, huwag ka nang manggulo. Little Yuir, masyado kang walang awa, kahit minsan lang. Mapait na ngumiti si Yang Cheng. Kinagat ni Liu Minggayo ang kanyang mga labi, medyo gumalaw, at tahimik na sinabi, pagkatapos ay tulog na si Hong Yan, hahanapin kita. Tumawa si Yang Cheng, tulad ng isang sorrow na matagumpay na nagnakaw ng isda, tandaan mong hugasan ang iyong sarili sa mainit na bukal, hihintayin kita. Pagsapit ng gabi, kakaibang sariwa ang hangin sa Japan, at makikita ang nakasisilaw na Milky Way sa kalangitan. Pagkatapos kumain ng magaan na Japanese dinner, hindi na sinundan ni Yang Cheng ang mga babae sa hot spring. Sa halip, bumalik siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang computer. Nakipag-usap siya kina Makidon at Solan tungkol sa kasal ng pamilya Liu sa isang linggo. Ang dalawang walang prinsipyong matanda ay gumawa ng isang grupo ng mga dirty tricks para sirain ang kasal. Napagtanto ni Yang Cheng na hindi niya kailangang lumahok sa pagpaplano, kaya ipinaubaya niya ito sa kanilang dalawa. Gusto lang niyang protektahan ni Makidon si Angsen at bantayan ito ng palihim. Nakaupo sa tabi ng floor-to-ceiling window, tumingin si Yang Cheng sa kalangitan sa gabi at inisip ang oras na nakita niya ang likod ng 17 sa araw. Napakaraming tanong na hindi maisip ni Yang Cheng. Nang makita ni Yang Cheng ang parehong figure ng 2 beses sa isang hilera, nadama ni Yang Cheng na hindi ito nagkataon. Gayunpaman, kung nakita siya ng 17 at sinundan siya, dapat ay napansin niya na may sumusunod sa kanya. Ito ay hindi isang bagay kung gaano kahusay ang kasanayan sa pagsubaybay, ngunit isang instinct na nabuo niya sa mga nakaraang taon. Kumpiyansa si Yang Cheng na maliban kung ito ay isang kalaban na kapareho niya, walang paraan na hindi niya mararamdaman na siya ay sinusundan. Kung bakit sinundan lang siya ng 17 at ayaw siyang makita, hindi masyadong nagulat si Yang Cheng. Pagkatapos ng lahat, wala siyang mukha para makita siya, kaya hindi katakataka na ayaw niya itong makita. Ilang oras ang lumipas, at ang wind chime sa balcony ay kumikiliti sa malamig na hangin sa labas. Naputol ang pag-iisip ni Yang Cheng. Tumingin siya sa oras. Halos hating gabi na, ngunit walang kumatok sa pinto. Nakalimutan ba ni Liu Minggayo na sabihin na pupunta siya sa kanyang silid? O nahihiya ba siyang sumama? Habang nanlulumo si Yang Cheng, sa wakas ay kumatok ang pinto ng ilang beses. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at binuksan ang tradisyonal na Japanese wooden door. Gaya ng inaasahan, nakatayo si Liu Minggayo sa pintuan. Pagkatapos maligo at magpalit, suot ni Liu Minggayo ang malaki mono na pajama sa mga guest room ng resort. Nakatali lang sa likod ng ulo niya ang itim niyang buhok. Napakaluwag ng kwelyo ng ganitong uri ng beige pajama. Gayunpaman, nakikita ni Yang Cheng ang magulong dibdib ni Liu Minggayo. Bukod dito, hindi siya nagsuot ng ibang damit na panloob. Huwag kang tumingin, papasukin mo ako. Nakita ni Liu Minggayo si Yang Cheng na nakatitig sa kanyang kwelyo at nahihiyang sinabi. Napangiti si Yang Cheng habang hinihila niya ang babae sa kanyang mga bisig at isinara ang pinto. Nang hindi na hinintay na magsalita si Liu Minggayo, binaliktad niya ito at idiniin sa tatami na natatakpan ng malambot na kubrekama. Napuno ng natural na halimuyak ng tatami at halimuyak ng isang babae ang kanyang bibig at ilong. Napabuntong hininga si Yang Cheng at nakangiting sinabi, "Baby, kung hindi ka dumating, pumunta na sana ako sa kwarto mo para hanapin ka. You're so horny. Hindi mo ba matiis sandali?" Liu Minggayo nakaakit-akit na inilibot ang kanyang mga mata sa kanya. "Syempre titiisin ko na walang babae sa tabi ko, pero hindi mo ako papayagang kainin ang karne sa harap ng bibig ko. Hindi ba masyadong malupit iyon?" sabi ni Yang Cheng. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Liu Minggayo at nagtanong, "Yang Cheng, sa iyong paningin, ako ba ay isang manliligaw na nakikitulog sa iyo at natutugunan ang iyong mga pagnanasa?"
Bahagyang natigilan si Yang Cheng. Bakit mo naman natanong yan bigla? Huminga ng malalim si Liu Minggayo at lumayo sa katawan ni Yang Cheng. Bumangon siya at inayos ang magulo niyang buhok. Sabi niya, medyo na-curious lang ako, anong posisyon ko sa puso mo? That day, I went for drinking with department head mo. Nako, Johnny na dapat ang tawag ko sa kanya. Marami tayong napag-usapan, karamihan ay tungkol sa'yo. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Dapat may kakaiba sa iyo. Kung hindi, hindi mo ako nailigtas. Bagamat nagulat ako na ang isang babaeng tulad ni Johnny ay iyong manliligaw. Sinabi niya sa akin na mayroon kang ibang babae. Nagpupumiglas ako sa puso ko noong mga oras na iyon. Kahit na hindi ko akalain na balang araw magkakaroon ka ng bukas na relasyon sa akin, gusto ko talagang malaman kung ano ang tingin mo sa akin. Hindi na ako maliit na babae. Dahil first time kong binigay sa'yo, hindi ako magsisisi. Gusto kong marinig ang katotohanan mula sa iyo. Sabihin mo man na manliligaw kita o isang laro lang, hindi kita masisisi. Dahil ang landas ngayon ay sarili kong pinili. Kung hindi dahil sa'yo, pinatay na ako ni Department Head Maria. Ngunit, kailangan kong bigyan man lang ng paliwanag ang sarili ko. Nag-isip sandali si Yang Cheng at humakbang pasulong upang hawakan ang mainit at malambot na kamay ni Liu Minggayo. Naisip mo na bang iwan ako? Nagulat si Liu Minggayo at agad na umiling. No, I resent you for being so affectionate, but I never thought of leave you. This makes me feel strange. Ako rin. Hindi ko naisip na bitawan ka. Minsan, nandidiri din ako sa sarili ko na laging nagsusungit sa mga babae. Kapag nakakita ako ng taong gusto ko, ang hirap tanggihan. Lalo akong possessive. Mas gusto kong ikaw muna bago mag-isip kung paano haharapin ang relasyon ng mga babae. Pakiramdam ko ay hindi ko na ito mababago sa buhay na ito. Madaling baguhin ang mga bundok at ilog, ngunit mahirap baguhin ang kalikasan ng isang tao. Kaya naman hindi ko naisip na magaling ako. Sinabi ko ito sa iyo hindi nagtagal pagkatapos nating magkita. Noong gabing sinabi mo na gusto mong gawin ang bagay na iyon sa akin, sinabi kong pag-isipan mong mabuti. Napabuntong hininga si Yang Cheng at nakangiting sinabi, hindi mo ako pinaglalaruan. Sinsero ako sa iyo. Pero malinaw kong masasabi sa iyo na hindi ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Dahil ngayon lang tayo nagkakilala. Ang isa't isa sa maikling panahon, ang aking pangunawa sa iyo ay limitado, at ang iyong nalalaman tungkol sa akin. Sa aspetong ito, halimbawa, mas malalim ang relasyon namin ni Johnny dahil marami na kaming pinagdaanan. Pero dahil hindi kami bibitaw, unti-unti naming mas makikilala ang isa't isa sa hinaharap, at ang aming relasyon. Unti-unti ding lalalim. Kahit habang buhay na nating sikreto ang ating relasyon, basta't masaya tayong magkasama, hindi ba't buhay iyon na karapat-dapat kainggitan? Tumingin si Liu Minggayo sa mga mata ni Yang Cheng. Bakas sa kanila ang bahagyang pagkalito niyang ekspresyon. She said sweetly, I really don't know why I fell for you. You're really an ungentlemanly man. In front of your own woman, you said that you have a better relationship with another woman. Can't you even lie sa akin? Mapait na ngumiti si Yang Cheng, sinabi mo sa akin na sabihin ang totoo. I told you to tell me, ang tanga mo talaga. Galit na sabi ni Liu Minggayo. Nang makita ang walang magawang tingin ni Yang Cheng, tinakpan ni Liu Minggayo ang kanyang bibig at tumawa, pero gusto ko ang mga idiot na tulad mo. Pakiramdam ni Yang Cheng ay nalinlang siya. Sinunggaban niya si Liu Minggayo na parang lobo at muling ibinato sa malambot na kumot. Hinalikan niya ito hanggang sa kumikinang ang hugis almond na mga mata ni Liu Minggayo. Hindi mo ako bibitawan, tama, tanong ni Liu Minggayo sa mahinang boses. Tumango si Yang Cheng, sinabi mo na hindi ako ordinaryong tao. Kung hindi ko man ito magagawa, hindi ba ako magiging masyadong ordinaryo? Baka sa mukha ni Liu Minggayo ang nasisiyahang ekspresyon. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila siya ay nasa kanyang awa.
Hindi na ito napigilan ni Yang Cheng. Niyakap niya ang ganoon kalambot at elastikong katawan at nagtanong pa sa sarili. Paano niya ito natitiis? Nang makitang wala nang tanong si Liu Minggayo, agad na inabot ng kanyang mga kamay ang maluwag na pijama ng babae at marahang hinayla ito sa magkabilang gilid. Makalipas ang mahigit isang oras, tuluyang tumigil ang patuloy na helenghing sa kwarto. Si Liu Minggayo, na basang-basa sa pawis, ay nahiga sa mga bisig ni Yang Cheng. Nakapikit ang mga mata niya at magulo ang pijama niya. Mukha siyang tamad pero pagod na pagod. Si Yang Cheng naman ay punong-puno ng sigla at parang gusto niyang gawin itong muli. Sa wakas ay napagpasyahan ko kung aling bahagi mo ang hindi karaniwan. Magaling ka sa paggawa ng ganitong uri ng bagay. Medyo naiinis si Liu Minggayo. Sa tuwing matatapos siya sa lalaking ito, nagkakaroon siya ng ganang matulog ng ilang araw. Hindi alam ni Yang Cheng kung dapat ba siyang ipagmalaki o mahiya. Hindi niya alam kung ang kanyang talento ay dahil sa nilinang niya ang Endless Resolve Restoration Scripture, o dahil malapit na siyang nakatakas sa kamatayan noong siya ay 10 taong gulang. Habang tumataas ang kanyang lakas, bagamat mayroon siyang malalang sakit sa kanyang utak, ang physiological function na ito ay naging mas at mas malakas. Alam din ni Yang Cheng kung gaano siya kabangga sa larangan ng digmaan, kaya kahit hindi siya nasiyahan, hindi niya pinilit si Liu Minggayo na gawin ito ng ilang beses. Sleep, sleep. Kailangan pa nating gumising ng maaga bukas, sabi ni Yang Cheng. Umiling si Liu Minggayo. Paano kung malaman ni Hong Yan na dito ako natutulog? Paano ako magkakaroon ng mukha para makakita ng iba? Naisip ito ni Yang Cheng at pumayag. Bagamat sinabi niyang wala siyang pakialam, palagi siyang may sariling reserbasyon. Inayos ni Liu Minggayo ang kanyang katawan. Medyo napagod siya, pero halos hindi na siya makatayo. Matapos ikabit ang sinturon ng kanyang pijama, tumayo si Liu Minggayo nang hindi makatayo. Gayunpaman, bago pa siya makatayo, biglang yumanig ang buong silid. Umindayog ang katawan ni Liu Minggayo at muli siyang nahulog sa mga bisig ni Yang Cheng. Kasunod ng pagyanig na iyon, nagsimulang manginig ang buong silid. Ang TV, ang chandelier, ang mga libro sa kabinet, ang mga pinto at bintana, nagsimulang manginig ang lahat. Lindol ba? Sinasabing mahigit 1,000 beses sa isang taon ang mga lindol sa Japan. Nangangahulugan ito na ang mga lindol ay kasing karaniwan ng 3 pagkain sa isang araw sa mata ng mga Hapones. Kahit na si Yang Cheng ay hindi nakilala sa mga lindol, ito ang unang pagkakataon para sa karamihan ng mga bisita sa hotel na ito na makaranas ng ganoong bagay. Sa ilang sandali, may mga hiyawan ng mga babae at mga bata sa lahat ng dako, at ang tunog ng mga yabag ng paa sa koridor ay walang katapusan. Niyakap ni Yang Cheng si Liu Minggayo gamit ang isang kamay, sinabi kay Liu Minggayo na huwag matakot, at lumipat sa sulok ng silid. This is just the most common earthquake. Napakaganda ng earthquake-proof structure ng mga bahay sa Japan. As long as hindi major earthquake, ayos lang. Napahawak si Liu Minggayo sa kanyang mga braso at naramdaman ang init ng kanyang dibdib. Bahagyang kumalma siya at napagtanto na bagamat umuuga ang bahay, hindi siya nasa anumang panganib. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Namumula ang mukha, napabulala si Liu Minggayo at kinakabahang sinabi, tapos na. Nagising na siguro si Hong Yan. Mag-isa lang siya sa kwarto. Nang makitang wala ako dito, paano kung hanapin niya ako? At kung lalabas ako sa kwarto mo, siguradong maraming tao ang makikita ko. Ngumiti si Yang Cheng at sinabing, sasama ako sa iyo mamaya at titingnan ang kwarto ng lahat. Sabihin mo lang na titingnan natin kung may nasugatan. Wala ba tayong dahilan para ipaliwanag kung bakit tayo magkasama? Naisip ito ni Liu Minggayo at naisip na ito lang ang paraan. Ang lindol ay nagpatuloy, at ang silid ay umuuga, kaya't ito ay hindi gaanong kapansin-pansin. Hindi nagtagal ang lindol gaya ng sinabi ni Yang Cheng, at ito ay hamupa. Ang mga kasangkapan sa silid ay hindi nasira, at ang lahat ay kalmado.
Maraming panauhin na tumakas sa koridor ang nakaramdam ng sobrang kahihiyan, at karamihan sa kanila ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga silid. Nang magkasabay na lumabas ng silid sina Yang Cheng at Liu Minggayo, hindi nag-iwas ng tingin si Liu Minggayo. Kung tutuusin, isa siyang public relations, at napakahusay niyang itago ang kanyang emosyon. Naglakad siya patungo sa pintuan ng pinakamalapit na silid ng kasama, at patay ang ilaw sa silid. Kumatok si Liu Minggayo sa pinto, at pagkaraan ng ilang sandali, walang sumagot. Naubos na ba sila? Tanong ni Liu Minggayo na nakakunot ang noo. Nagkibit-balikat si Yang Cheng, at pumunta ang dalawa sa kabilang kwarto. Bilang isang resulta, walang tao sa pangalawang silid, na medyo kakaiba. Nang lumakad sila sa pintuan ng silid ng Zhang Kai at ng isa pang babaeng kasamahan, nalaman ni Yang Cheng at Liu Minggayo na nakabukas ang mga ilaw sa silid. Kumatok sila sa pinto, at ang mahiyain na boses ni Zhang Kai ay nagmula sa loob, "Sino ito?" Kumatok sila sa pinto, at ang mahinang boses ni Zhang Kai ay nagmula sa loob, "Ako ito, Zhang Kai." Dahan-dahang bumukas ang pinto, tumambad ang bilog na mukha ni Zhang Kai. Medyo namutla ang kanyang kutis, at kinakabahan siyang tumawag, "Sis Minggayo." Nang makitang nandito rin si Yang Chen, hindi siya nagulat. Nakita ni Liu Minggayo na tila nabigla si Zhang Kai at mabilis na nagtanong, "Ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka?" Umiling si Zhang Kai, at hindi binuksan ang pinto. "Ayos lang ako. Bumalik ka na at magpahinga, Ate Minggayo." Halata na nagmamadali siyang paalisin si Liu Minggayo. Naramdaman ni Liu Minggayo na hindi tama ang kapaligiran, at sumimangot siya. "May tinatago ka ba sa akin? Bakit hindi mo binuksan ang pinto? Anong ginagawa mo sa gap?" Namula si Zhang Kai, at nagpaliwanag siya, "Walang ganoon. Ate Minggayo, pagod lang ako, kaya gusto kong matulog. Nagkaroon ng lindol ngayon lang. Paano ka makakalma ng ganoon kadali? Siguradong may itinatago ka sa akin." Hindi payag si Liu Minggayo na pabayaan ito. Pumunta siya sa harap at humawak sa pinto, hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Zhang Kai na pigilan siya, at hinayla ang pinto pabukas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang eksena sa silid ni Zhang Kai ay natigilan kay Liu Minggayo, at si Yang Cheng, na nakatayo sa likuran, ay hindi rin inaasahan. Ang nakita lang niya ay ang iilang babaeng lingkod bayan na hindi niya mahanap kanina. Nakaupo silang lahat sa tatami sa kwarto ni Zhang Kai. Ang grupo ng mga kababaihan ay nakasuot ng pajama ng hotel, at sila ay nagtipon. Nagkaroon ng malaking tumpok ng merienda, inumin, at prutas sa sahig. Hindi lang iyon. Nakabukas ang telebisyon sa silid, at mahinang hininaan ang volume. Obvious naman na sadyang tinanggihan ito. Tungkol sa dahilan, sumulyap lamang si Liu Minggayo at agad na naunawaan. Ang channel sa telebisyon ay ang Midnight Adult TV Station ng Japan. Sa sandaling ito, sa screen, mayroong isang erotiko at kapana-panabik na eksena ng isang lalaki at isang babae na gusot sa isa't isa. Kayong mga lalaki, agad na namula ang mukha ni Liu Minggayo, at napayuko si Zhang Kai at ang iba pang mga babaeng lingkod bayan sa kahihiyan. Natuwa si Yang Cheng. No wonder hindi niya mahanap ang mga ito. Nagtipon silang lahat para manood ng isang espesyal na programa. Noong araw, tinanong siya ni Zhang Kai kung para saan ang vending machine. Nang sabihin niya sa kanila ang tungkol sa function nito, lahat sila ay nagkakaisa na nagsabi na huwag itong panoorin. Hindi niya akalain na palihim silang magsasama-sama sa kalagitnaan ng gabi. Nag-enjoy pa sila at kumain ng napakaraming merienda. Kung bakit hindi niya hiniling sina Liu Minggayo at Zhao Hongyan na panoorin ito ng magkasama, kadalasan ay dahil sa katayuan ni Liu Minggayo bilang isang department head. Bagamat para silang magkapatid, hindi nararapat na hilingin sa kanilang mga nakatataas na panoorin ng magkasama ang ganitong uri ng programa. Bukod dito, si Liu Minggayo ay ang malaking kapatid na babae sa grupo ng mga kababaihan, at kadalasan ay hindi siya nakikilahok sa mga ganitong paksa. Dahil hindi niya hiniling na manood si Liu Minggayo, si Zhao Hongyan, na kasama sa parehong silid ni Liu Minggayo,
ay halatang hindi masabi. Lalaki si Yang Cheng, kaya tiyak na hindi niya sasabihin sa kanila. Nakita ni Liu Minggayo ang grupo ng magkakapatid na nakayuko at namumula ang mga mukha. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o may iyak. Sa huli, sinampal niya ang matambok na puwitan ni Zhang Kai. Kailangan ko talagang ibigay sa'yo. Para kang isang underground intelligence organization. Akala ko may mali sa'yo. Tinatakot mo ako hanggang kamatayan. I'm sorry. Ate Minggayo, papayagan talaga kitang panoorin ito sa susunod. Nako, gusto mo bang panoorin ito ng magkasama ngayon? Agad na sinabi ni Zhang Kai para pasayahin siya, napakamura. 1,000 yen lang ito, at mapapanood mo ito buong gabi. Sinong nagsabi na sinisisi kita dito? Galit na pinandilata ni Liu Minggayo si Zhang Kai at sinabi sa grupo ng mga babaeng public relations, patuloy kayong manood. Huwag kumilos na parang magnanakaw. Pagkatapos noon, lumingon siya at sinabi kay Yang Cheng, tara at tingnan natin kung okay lang si Hongyan. Hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang ilong, nagbigay ng thumbs up kay Zhang Kai, at sinundan si Liu Minggayo sa kanyang silid. Natapos ang gabing parang komedya. Kinaumagahan, sumakay ang lahat sa bus na may tahimik na pag-unawa at tumungo sa susunod na hintuan, Nagoya. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Yang Cheng na titingnan siya ni Zhao Hongyan na may kakaibang tingin paminsan-minsan. Dahil dito, hinala ni Yang Cheng na may napansin si Zhao Hongyan tungkol sa kanya at kay Liu Minggayo noong nakaraang gabi. Gayunpaman, hindi maaaring tanungin siya ni Yang Cheng tungkol dito. Isa pa, wala talaga siyang pakialam. Hindi alam ng tour guide na si Kawanako kung saan siya tumutuloy noong gabing iyon. Ginamit ng ordinaryong babaeng Japanese na ito ang kanyang kakaibang accent para pag-usapan ang mga lokal na kaugalian at gawin ng Japan sa sandaling umalis sila. She was doing her best. Gayunpaman, dahil hindi kaakit-akit ang mga bagay na pinag-usapan ni Kawanako, nakatulog muli ang mga babae sa bus pagkatapos ng wala pang 1 oras na pagmamaneho. Ang sumusunod na schedule ay mas compact. Pagkatapos maglaro sa Nagoya ng 1 araw, tumuloy sila sa Kyoto kinabukasan. Ang Kyoto ay isang lungsod na dinisenyo ayon sa sinaunang Chang'an ng Huaxia. Mayroon itong malaking bilang ng mga World Heritage Site at makasaysayang mga site, kaya nanatili sila ng mas mahabang panahon. Matapos bisitahin ang sikat na Kinkakuji at Yinkakuji sa unang araw, sinamahan ni Yang Cheng ang grupo ng mga kababaihan na maglakad-lakad sa mall ng kalahating araw. Kung ikukumpara, ang mga magagandang lugar sa ikalawang araw ay nakahinga ng maluwag kay Yang Cheng. Pumunta sila sa Saiho Temple at sa looban nito, na sinundan ng sikat na Nijo Castle sa hapon. Ang Nijo Castle ay itinayo noong panahon ng Jiangho at sinakop ang isang malaking lugar. Ito ay itinayo ng unang general ng shogunate, si Tokugawa Ieyasu, na nagtapos sa panahon ng naglalaban ng estado at pinag-isang Japan. Dahil maraming lugar na dapat puntahan, hindi natakot si Yang Cheng na sabihin ng mga babae na sila ay naiinip at gustong maglibot sa mall. Matapos bumisita sa ilang magagandang lugar, napansin ni Kawanako na medyo pagod ang grupo, kaya iminungkahi niyang maghanap ng maliit na tea house para makapagpahinga. Ang mga kababaihan, na ang mga binti ay masakit at nais na umupo, ay natural na masaya na gawin ito. Matapos makapasok sa isang Japanese-style tea house, ang grupo ng mga tao ay naupo at nagkwentuhan habang umiinom ng kung fu tea. Ito ay medyo nakaka-relax at kaaya-aya. Pagkatapos umorder ng tsaa si Kawanako para sa lahat, dinala niya ang tsaa sa driver na kasama nila. Dahil dito, nagsimulang talakayin ng ilang chismosang babaeng kasamahan kung may relasyon si Kawanako sa driver. Umupo si Yang Cheng sa pintuan at narinig ang talakayan. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Madaldal, talaga ang mga babae. Nang natapos na ni Yang Cheng ang kanyang ikatlong tasa ng tsaa at ipipikit na sana ang kanyang mga mata para umidlip. Isang pamilyar na figure na nananatili sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw at hindi maalis ang muling lumitaw sa paningin ni Yang Cheng.
Tandang padamdam. Nakita niya ang isang figurang nakasuot ng asol na damit na may mahabang buhok na kasing itim ng tinta na naglalakad sa sanggang daan-dalawang kalye ang layo mula sa tea house. Na parang hindi sinasadya. Sandali lang iyon, ngunit sigurado si Yang Cheng na hindi niya ito mali. Nang makitang ang figure na naging dahilan upang hindi siya mapatahimik at halos mabaliw ay muling sumikat sa isang eskinita. Si Yang Cheng ay tumakbo palabas ng tea house nang walang sinasabi sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng mga babae. Walang gaanong pedestrian sa Nijo Castle, at hindi komplikado ang istruktura. Tiwala si Yang Cheng na hindi na niya hahayaang makatakas muli ang figure. Si Liu Minggayo at ang iba pa ay tumayo at sumigaw para kay Yang Cheng, ngunit sa isang kisap mata, si Yang Cheng ay napunta na sa isang eskinita sa harapan at nawala.